Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Judge Ginan. Judge Ginan, Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Ginan. Kay Judge Ginan, Judge Ginan, Judge Ginan, Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Ginan, Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Gian nandyan. Kay Judge Gina nandyan. Tangina na ito. Kala mo, lakas mo. Nagbabattle pa tayo, yung mga round ko, i-breakdown mo. Maya kay Judge Gina, no? Game! Di pansin gaano kahina kasi sa flip top siya sikat. Pag vid dyan, Judge Ginan kasi instant na react. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, habang wala pa yung Kilan versus Raffian, non-tournament battle muna ang re-reviewin natin dito sa Flip Top at Topher versus K-Ram ang re-reviewin natin. And as expected, no, mag-expect ako dito sa battle na to na more on comedy at entertainment ang magiging labanan, no? Di natin sure kung magte-technical si Topher dito, pero knowing both of them na may konting kay Arik, feeling ko more on katatawanan to. So ayan, context lang. Hindi ko pa to napapanood, hindi ko pa kahit sa mga clips. Actually parang wala nga akong nakitang clips nito sa Facebook eh. Kung meron man, hindi nakarating sa feed ko. So ayun. Ano ako dito, empty cup talaga ako sa battle na to. So tignan natin, pero yun nga, I'm expecting na maging na more on entertainment at comedy yung magiging labanan, which is on paper gano'n naman talaga. So tignan natin kung babaliin nila yon or talagang gano'n, or mag-e-exceed tayo or mag-e-exceed sila sa in-expect natin. So yun, game. Mga best friend ni Arik to eh. 22! Yan. Game. Yan. Pakinggan natin. Unang banat, Zoning 22! Yan. Yan lang eh. You look like familiar to me! Yeah, it's you. Tinalo na ako neto ng 2x2. Kaso yung kasama ko nun, paus na may kasamang sipon. Kaya halos ako lang yung bumoses nun, pero nagawa kang mapikon. Hindi ka magpapagtanggol nung kasama mong hawigan ni Digong. Maling makipag-ubusan ka ng hangin sa akin, ngayon di mo kasama si Ilong. Zoning game! Nung lumaban ako ng Bicol, talo. Pero nalaman ko na yung mga MC doon may lihim na galit sa'yo, iho. Kasi karamihan daw sa kanila, ginagawa mo daw bagito. Porke nauna ka sa mga yon, umaasta ka na padrino. Mas sinusuportahan pa nga daw yung Liga Senyo ng mga MCing taga dito. Kaya tigas din ang pisngi mo na magyabang ka ng resibo. Naunahan ka pa nga magkatitulo ng mga tinuturing mong bagito. Jet keeper. Napakaitim ng budhi mo. Kaya salamat Atoms at Cygnus sa mga bago nyo na info. Lantaran issue, game! Sensya ka na pa di, pinersonal mo ako last time eh. Game! Alam nyo bang magnanakaw to ng cup? Eh gago. Yung ninakawan niya, walang palag. Kitang-kita sa CCTV, wag mo nang itanggi, Brad. Nung kinuha niya sa kwarto, puta di na nilapag. Sinukat niya pa sa salamin, o puta kasya pala sa bag. Kasya pala sa bag. Hindi ko alam yung ano bang issue yon yung sa cup na yan. Hindi ko alam eh. Lagi na lang nagkakaroon ng angulo about sa cup, sombrero, nakaw. Lagi na lang eh. Pero hindi ko alam kung ano yung pinagmulan nun. Ano bang kwento nun. Hindi ko alam. Sorry. Siguro, nung time na yon hindi pa ako fan ng Flip Top eh. Possible eh. Kasi,
wala talaga akong idea about that angle. So, ano nyo naman? Clarify nyo naman sa akin, guys. Gibrad, nung kinuha niya sa kwarto, puta di na nilapag. Sinukat niya pa sa salamin, oh, puta kasya pala sa bag. Kasya sa bagang puto. Kaya pinahuli to ni Kit Kat at dumating yung mga cops. At dinala to sa presinto, ganito yung kwento mga cop. Nung pinicturan siya ng mugshot, sinuot niya pa yung cup. Cup? Magnanakaw ka ng cup! Gago ka. Kaya lahat na nagbibisnis ng sombrero, puta kabado sa'yo, pre. Magnanakaw ka kasi. Papalapit pa lang to sa booth ng Crown Manila, sabi ng bantay, oh, sarado na kami. Wala kang pinagkaiba sa gobyerno natin. Yung galawan nyo, same lang. Dati ka na magnanakaw, sino ka? Si Nate Man? Dati akong magnanakaw, lalo pag yung cup mo bago. De yun. Gasgas yung angle na yun. Ang pag-usapan natin ngayon, yung mukha mong Rocky Road na parang daanan papuntang Bicol. Siguro pag nagmumotor ka ng walang helmet, yung mukha mo sumisipol. Gago. Nakinasin mukha yan. Baku pa rin hanggang ngayon. Hindi mo mapaayos yan, hayop ka, di ba may partner kang mason? Kasi partner kang maraming mason. malulungkot na alaala Scriptly. sa mukha at peklat niyan. Diyan teletesting ng kuya mo kung malakas ba yung pellet gun. Hanggang sa magbinata sila, tuloy-tuloy pa rin, wala yung day off. Tumigas na lang yung mukha mo, kakabaril sa'yo ng airsoft. Ano? Puro mukha mo na lang ba? O pupuruhan ko yung tigyawat mo na wala nang mapaglagyan. Tsaka habang nilalait-lait ko yan, alam kong dalawa kayong nasasaktan! Kaya sa mukha mong butas-butas, nagpapasalamat ako man dahil yan yung naging daan. Kasi nasasabi ko sa'yo, yung mga di ko masabi sa isa dyan! Tang inang kay Ram to, kupal. Kay Ram. Tapos na. Ulitin nga natin yun. Tsaka habang nilalait-lait ko yan, alam kong dalawa Gago. kayong nasasaktan! Tang inang kay Ram to. Kaya sa mukha mong butas-butas, nagpapasalamat ako man dahil yan yung naging daan. Kasi nasasabi ko sa'yo, yung mga di ko masabi sa isa dyan! Inang kay Ram to, baliw. Okay, so, ayun, tang inang kay Ram yan. Yung last 8 lines, ay last 4 lines niya. Tama, diba? Last 4 lines. Or last 8, last 4, bala na. Tang na, ano pa, no? 2 birds and 1 stone pa yon. Tinamaan. Sabi ko na nga ba parang ano ko na andun na ako sa expectation na baka magland yung angulo niya kasi about dun sa bako-bako ng mukha. And nag-expect na ako na na baka may segue kay Arik. Pero ang galing lang ni Kayram kasi sinet niya muna yung tao Sinet niya muna yung tao na walang linya para kay Arik, 'di ba? Kasi binabad niya talaga para kay Topper yung mga yung mga angulo. I mean yung mga linya na 'yon. 'Di ba? Nakailang nakailang setup muna nakailang punches muna na nakababad kay Topper Tapos biglang last 8 lines tumama sa dalawa. Hindi lang kay Topper kundi kay Bossing, 'di ba? So ang galing lang ni Kayram doon kasi tulad ko, I'm expecting na dalawa tatamaan doon pero ang ginawa kasi ni Kayram, hinabaan niya muna yung linya na para kay Topper para mawala sa isip natin na akala ko tatamaan niya si Arik doon pero di pala kasi more on Topper. Pero in the end, ganun yung nangyari. So ibig sabihin, nilayo ni Kayram yung mindset ng tao na baka may Arik na punchline, 'di ba? So nagets niyo ba? Sana nagets niyo. Ayun.
sabi ko na sa inyo, more on entertainment talaga yung magiging battle dito, comedy. So, ayoko munang bigyan ng hatol or judgment yung round 1 ni Kayram kasi for sure, babawi si Topper dito. So, yun. Check natin to. Tangina, tinahulan lang oh. Tinahulan lang. Ganon. Mukha ko, required dyan sa ampun. Pacquiao. Kita mo si Arik, si Apok, lalo na si Ansdro. Whip cup ka ng whip cup, wala ka namang laptop. Subo mo titi ko, gawin mong lollipop. Ang inang yan. Yun yung mga napapakinggan ko sa ano eh. Sa mga bata. Ay hindi. Alam ko napakinggan ko yun sa isang ano eh. Basta sa Facebook napakinggan ko yun. Nagis niya. Nagis niya nga. Champion ka pala sa basketball? Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala sila Anig ba yung kalaban? Ay, gog. Unang beses nakapag-layup si boss nung mukha mo'y natapakan. Tingnan ko nga, puta kapatagan. Buhay ka sa laro, kaya karir walang pag-asa. Nung one-on-one yun ni Reaper, hindi ka na mamasa. Gago. One-on-one nga eh. Kasi punggok, panuto, puro hangin, pauso, alanganin, tayo mo. Kasi mababa lang tong ram, di kakayanin, laro ko. Okay, ram, laro. Pero may Kayram Billiards pa yan. Talagang marami ng ipon. Yung tako, paliko, puta parang hipon. Tanginang bilyaran yan, yung tiririt ibon. Negosyante na si Laklong. Kaya pala mga babaero kayo ni Mot, madaling maakit sa tukso. Di nyo gayahin si Cripley at si Arik, lalaki yung gusto. Huling naka one night stand mo, lumpo. Oo, dinali mo ng gusto at talagang naparay. Napasambit pa ng Diyos ko kahit di nung ginusto, nanigas na yung kamay. At puta grabe maglaway. Habang kinakadyot nito ni Bay, sabay sabi nung lumpo, Anis. Utang ina mo to, pero si Righteous One yun eh. Ina talaga nito. Napanood nyo ba yun guys? Hindi ko pa yun napapanood yung battle na yun. Pero, nakita ko kasi yung mga crop or edited video nila Jonas tsaka nila Lipcram na nire-review yun. So, dumaan sa feed ko yun. Tapos nakita ko yun. Yung battle na yun na si Righteous One. Tangina talaga. Puta grabe maglaway. Habang kinakadyot nito ni Bay, sabay sabi nung lumpo, Anis. Ina mo to, pero Totoo, pareho tayong sinasabihan ni Arik na yung mukha natin makakapal. Mga pangit, tanggal. Pero lambing lang yan ni Enigma, kaya nga tayo dito nagtagal. Pero ngayon, ikaw na paborito. Ikaw na mas minamahal. Pero alam mo na alam ko na never kanyang sinalsal. Putang ina rito! Naalala ko na naman, yan sila Kebs at Arik, ginagawa kong palaman. Everyday nun sa barracks, saksi
kasi dyan si Kuya Dennis talaga. Gusto nga ni Arik pagdating sa ethics mataba, di bali kung hindi man pahaba. At pagpapanood na yan sa akin si Anigma, spaghetti pababa. Spaghetti pababa, si Anigma nagtsupa, nagkaputukan kami sa mukha, kaya kami uka-uka. O ano? Walang nakakuha? Tangina nyo, mga ampaw! Kanina pa ako nagre-reference, wala man ang naka-gets. Ow! Ow! Ito, aw. Pagkataas daw siya ni John Wick. Si Arik, John Wick, pormahan ni Boss Mala Vikings. Sablay kabay sa yung handwriting. Yung John Wick hindi nag-hiking. Yung John ay may ground din si Boss ay pang-highway. Alam lang yan na street fighting. Kakapagod pala gantong rhyming. Wala ba sa tempo o timing? Pero eto diretso sa pwesto at tiyempo pagpapakilala ng branding. Narumispeto kayong lahat sa bagong miyembro ng Uprising. Lagago. Time. Okay, eto. So, sabi ko sa inyo, ito yung ine-expect kong battle talaga na tapatan talaga tapatan talaga ng comedy at entertainment. Wala talaga tayo makikitang technicalan dito unless mag-iba sila ng estilo, 'di ba? Pero sabi ko nga, knowing them both, hindi to feeling ko sasabay to sa comedy at entertainment. Lalo na ng tournament battle to. Taka na lalabas talaga yung kulit nila dito. So, ayun. Yun yung pares na round 1. And I think, Topher tayo. Bigyan ko ng 10-9 na score to in favor of Topher. Since parehas sila ng estilo, parehas sila ng atake, eto, mas mabilis na review lang. Mas mabilis na hatol lang, guys. I'll go with Topher kasi feeling ko mas mabilis niyang naipatatama yung mga comedy niya, yung entertainment na dala niya. Tapos mas relevant, mas effective, mas maganda yung latag ng mga punch, ng mga jokes. Unlike kay K-Ram, sa bandang dulo nagkaroon ng konting hype 'di ba, nung dinami niya si Arik. Si Topher kasi gitna pa lang, rebat pa lang, 'di ba? Kasama na agad si Arik na, which is on paper kasi makikita mo na kaagad na I mean, nung nilabas yung poster, makikita mo kagad na itangin na Topher versus K-Ram, tangin na baka si Arik lang yung tirahin nila dito. So ganun yung na mindset ng tao. So yung kay K-Ram kanina, sa bandang dulo lumabas yung Anigma angulo. Si Topher kasi andun yung rebat, nasa gitna, nasa dulo, 'di ba? Kalat kaya mas nagiging epektibo si Topher dito in terms of jokes at entertainment. Pero don't get me wrong, maganda rin yung pinakita ni K-Ram. Pero yun nga, mas well experienced lang talaga si Topher dito in terms sa mga ganong tapatan. Gets nyo? So yun, mas effective lang si Topher in terms of entertainment at comedy. Pero hindi mahina at hindi mahina yung round 1 ni K-Ram. Malakas yun. Medyo mabagal lang talaga yung pagpasok ng mga linya niya. Gets? Round 2. 10-9 yun, Topher 10-9 Topher. Ay, nako! Galing na gago to. Patatupan ng uprising no? Putang ina mo, kunin ka namin sa 3GS Round 2 game! Game! Alam nyo ba ito si Cripply kung gaano siya kabait? Tuwing bumababa siya ng barko, yung asawa niya nireregaluhan niya ng sakit. Yan ang napapala mo, kakabira mo ng Thailander. Ba't sabi Cripply ko? Alam nyo ba ito si Cripply kung gaano Cripply? Ba si Cripply? siya kabait? Tuwing bumababa siya ng barko, yung asawa niya nireregaluhan niya ng sakit. Yan ang napapala mo, kakabira mo ng Thailander. Asawa mo yung nagsasaper. Di ka naawa, brother? Mas madalas ka pa nga daw magkatulong kaysa sa prime water. Kasi habang yung asawa mo bantay sa baby nyo maghapon, ikaw naman tuwing dumadaong iba't ibang babae pumapatong. Kanino ko nalaman? Galing mismo sa best friend mo na chemical. Kaya nga di ka nakasampa ngayong buwan, di ba? Kasi bumagsak ka sa medical. Kaya ngayon, balik loob na lang siya sa liga. Ang kaso lang,
di na siya yung bida. Kaya pinipilit niya na lang makuha yung atensyon ni Enigma. And speaking of Enigma, siya daw kasi dapat yung paborito ni boss, yan ang iniiyak nito ni Gago. Keso, kung di daw siya nagbarko, siya daw paboritong pet ni Amo. O bakit sa akin ka nagagalit? Pati ka sa kanya magreklamo. Akala mo ba madali maging iba't ibang klase ng aso? Gago. Di na daw kasi siya yung paboritong alaga. Kaya siya nagmamaktol. Itong niligaw na pet ngayon biglang naghahabol. Pero alam mo ba kung ano pa yung mas malupit dun, tol? Yung 10 taon ka na sa liga, mas kilala pa sa'yo si Marmol. Buti pa si Marmol. Yung followers niya, 80K na mahigit. Ganun siya katindi. Ikaw 10 years ka na sa liga, yung followers mo 370. Oo, nauna to sa akin sa liga, pero hindi to dalubhasa. Kasi mas pinili mo magbarko kaysa sa kanya magtiwala. Ngayon magtatampo ka kung bakit halos wala kang tagahanga at yung atensyong sinayang mo, tol, mas nagamit ko ng tama. Tama? Tama? Sinayang mo eh. Kaya usapang paborito ba ni Arik? So feeling saito ka, ganon? Malamang wala ka sa eksena kung hindi siya nakulong. Mga tira mo'y bitin kaya masakit sa puson. Ngayon si Saito ay pansamantalang napiit. Huwag ka na magpilit na maging kapalit dahil kung meron mong paborito na pet, ako yun. Kaya sige, ibitaw mo na yung mga ribat mo na wala sa metro. Di mo ko matatanga, mali ka nang nakainkwentro. Oo, magaling ka magpatawa pero di tayo magkapareho. At kung ribata lord ka talaga, ibalik mo yung sombrero. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Depende na lang talaga kung mag-iiba sila ng estilo. At nakita natin kay Kayram yun. Andun yung comedy, pero still yung diba? Andun yung comedy, pero tawag dito. Yung pinaka-highlights ng round 2 ni Kayram, technical at mga angulo, mga punto, diba? So nagulat lang ako na tumechnical si Kayram dito, na ang in-expect ko more on comedy ang ibabanat niya since Topper yung kalaban, pero yun, nag-technical siya dito and sa tingin ko mabilis basagin lang ni Topper yun eh. Pero tignan natin, mali mo mag-technical din si Topper dito. Ano ang banat? Pahinga natin! Ay na, yung sabi nito, ibalik ko daw yung sombrero. Ano nga? Ayoko nga. Ang inaalanganin to, lahat ng marino matitigas kasi semento. Binabati kita, Klong, tatay ko na. Hiling kong maging responsable ka na, ama. Huwag kang tatanga-tanga. Alam kong nakakaramdam ka ng kaba. At sana yung bagong panganak nyo na sanggol, marunong na kagad magbasa. Tangina ka! So congrats again, my friend. Matatawag na kayo na pamilya. Alagaan mo lagi anak mo. Lalong-lalo na si Luxuria. Na mukhang manananggal. Pero normal niya pa rin na itrato. Tuwang-tuwa to si Gago. Kaya pala ayaw sa tao kasi nakakantot niya pa rin si Lax kahit nasa trabaho. At feeling pogi masyado. Dami daw chicks na papawaw sa kanya at natatakam. Ulul mukha kang badyaw na walang drum. Tapos tingnan nyo yung ilong ang liit. Hanip gatinggel. Siguro pag humihinga ka, puro pa inhale. Hirap nang kumapit yung shade sa'yo. Kitang-kita, walang duda. Ganto ng ganto. Parang magte-teleport ang puta. Tangina kasing ilong yan, wala sa porsyon. Pag sinuntok ko yan na malakas, magkakaporsyon. Porsyon. Hindi mo narinig, kakayosin mo ng porsyon. Paritoke mo yung Klong. Huwag puro katipiran, Chong, para yung shades di na malaglag. Sobrang tipid mong hayop ka, tumatawad ka sa pagpag. At bago matapos tong rounds, may gusto nga pala akong idagdag. Year 2017, napagtripan kami nila Arik nun. Sa kalagitnaan ng argumento at diskusyon, nakuhay na bigla. Sabi ni boss, ako na bahala to. Ako na papagitna.
Yari sa akin mga to, isa-isa tong bubulagta. Eh yung kabilang grupo, panay suntok na. Kaya yung sigalot, nagsimula. Tangina, lupit ni Ari ko, pinangsasangga yung muka. Ina yun. Yung kabilang grupo naman kasi, sa panggugulo, sinay non-stop. Ang Pero ina habang nito. sinusuntok nila si boss, gumagawa pa ng line-up. Yun ang dahilan kung ba't si boss puro bukol. Muntikan pa nga masaksak yan, buti bigla yang umungol. Oh, baka tumutol, baka sabihin, gawa-gawa mo lang yan pare. Inaperan, wala naman kami ni Creepy sa pangyayari. Kaya yung mga kwento yung embento pre, hindi yan tatagos. At kung andun man ako noon, ako nabubugbog kay boss. Pero ngayon, ikaw na muna pupuruan. Pangangaralan para merong matutunan. Di ba walang punchline? Ako na ba ay dihado? Mamaya paklong yung suntok pagbababo ng entablado. O ano? Yan na ba yung makabago mong atake? Na tila mas kumpleto? Nasa taas daw kesyo? Nag-iinas tanghenyo? Nais masubok ang Rebata Lord? Tapos pinakas na ito? Kung gusto mo makita maganda kong imahe, ilabas modelo. Wow. Okay, so tanginang yan, tawa ng tawa dun sa ginawa ni Topper na reference yung about dun sa yun nga, nabugbog sila nila ni boss, 'di ba? Ayun, performance itself guys tells who won that round. Yung reaction ko mismo, literal na reaction ko, 'di ba? Kay Kairam medyo flat tayo doon, nakinig lang tayo doon kasi more on technicals yung binanat ni Kairam. Si Topper naman, nakita natin no na grabe yung atake niya through comedy. So ayun, I think malinaw, klaro na Topper yon. 10-9 sa round 1, 10-8 sa round 2. Wala nang mahabang diskusyonan. Nakitang-kita sa performance na Topper yon. Round 3. Kaya to! Pinapalabas si Delo! Bobo ka ba? Hindi na yung pupunta dito, ikaw yung pumunta sa kanya. Tanga. Round 3, game! Game. Magaling ka pala mag-Muay Thai. Sa mga moves lang makatalo. Yung galawan niya, malaong back, talagang naniniko siya ng bao. Pero kahit anong husay mo sa martial arts, di mo ko matatakot sa'yo, gago. Magaling ka ba talaga mag-Muay Thai? Trust ko, Kebs. Tangina mo, tara, mag-usap tayo. Pangalan niya, Hinango sa Baraha. Kasi sugalero to masyado. Na pag bumababa siya ng barko, bumabangka naman si gago. Pero di ka makakaiwas sa pusoy, biyak ka sa akin sigurado. Mawawala ng bisa yung pagiging tupper mo pag in-straight ko yung mukha mo. Trayo. Walang nakagets. Sabi ko, topper, straight, trayo, tangina mo, pau yun. Ha? Hindi ko gets. Nalaman ko na magaling pala to mag-core. Tirador ng Angela ang husay magmanipula. Pinatungan ka na nga, gusto mo pang maibuka? Hindi yun hero sa ML kaya baka malito ka. Biruin mo, wala pang item, pero ang kati mo na. Pero tama na usapang ML. Puta, natapos ko na yan. Si Chuck mo nga, hinamon ko ng basketball, di ako pinalagan. Tsaka ibaba na yung ML dito sa Pilipinas. Salamat sa gobyerno. Wala kayong kasing talino. Ibaba nyo yung online games pero pwede yung online casino. Diba? Pati Pornhub, binan pa talaga ng mga putang inanto. Mga walang iya kayo. Yun na nga lang yung pinaka-online games ni Topper sa barko. Pero wala tayong magagawa. Malas tayo sa gobyerno. Biruin nyo, sa Pinas lang kayo makakakita na yung magnanakaw sumusweldo. Kaya kung ikukumpara ko yung bansa natin, masasabi kong para siyang ganito. Marami yang pasikot-sikot, natural lang ang malito. Pero kailangan ng mahabang pasensya para yung mga kulay mapagtabi mo. Putang inang Rubik's Cube to, ang hirap pala nito! Ay gago, tinira. Magka-freestyle na lang ako.
Total, sa ganung paraan naman napapahanga si Boss Arik. Sinira yung Sige, Rubik's, boss. gago. Bigyan mo ako ng topic, gagawin ko yung gamit. Salam. Kahit ano. Bigyan mo ako topic, salam. Fuck you daw, puta, narinig nyo, fuck you. O sige, etong kakababala ng barko, sa aking lapnos, sa sobrang kupal ko, inuuto ko lang yung buhok. Kaya, di ako natatakot sa mga binabanat mo na pang grade 1. Para ko solid kapag inabot ka knockout, tembwang. Mga sulit ko solid kapag inabot ka knockout, tembwang. Masyadong pasikat kaya ka makilan siya ay nasemplang. Makinig ka na lang doon sa papa mo na si SpongeBob SquarePants. Di mo ko kaya sa acapella kahit mag-practice ka pa ng todo. Mag-beatbox ka na lang loko, isa kang sidekick lang na bobo. Kahit paakitin mo pa dito si Cripply na yung ulo parang globo. Ako na nagsasabi sa'yo, Topper, na di mo ko kaya ng sulo. Proceed tayo kay ano tuloy na tayo kay Topper. Tangina, pamatay. Magaling ka mag-basketball? Sparring tayo sa Muay Thai. Gamit, gagawin mong topic. Ako, labas mo si Arik, gagawin kong adik. Si Irish, paano mo naloko? Yung Pepe ni Irish, ginawa mong portfolio. Game. Ang talaga nito. Kalahati daw siya ni Lip Cram. Kaya pala sobrang lakas mo magkupal. So paano ba yung klong? Kalahati ka din bungal. At kahit kalahati ka, ngayong ikaw ay nagsulo, wala akong pake sa kalahati. Wawasakin kita ng buo. Himod-tamod to kay Flo G. Pinagyayabang yang todo. Dumidikit pa kay Luni. Sip-sip tae kaloko. Kaso nag-iiba yung huni. Pag di nakaharap tong bobo, pues iyak tong batang nabuli parang may nabitawang lobo. Nung pumutok yung logo, kapitukok at puro papugay na para bang nag-gender reveal, lumabas tunay mo na kulay. Oo, Okay. tunay mo na kulay. Kaya maaaring babatil na naman yan sa kabilang liga. Tapos galit pag nasita. Ako, boss, pag bumatil sa ibang liga, +1 kita. Gago. O ano, puro pagpapatawa ba? Natural, ayoko magseryoso. Kasi iba ako pag di na nagbiro. Yan sila akat at lanseta, kayang-kaya kong ibalik yan sa pulo. At pag-usapan naman natin yung 8 shots kape nyo, na grabe ka mahal. Malaman lamang ko yung tubig galing sa kanal. Yan ay totoo ayon sa aking best source. Hayop na kapihan yan. Bestseller, Red Horse. Malasa daw kape nila. Tangina gudol mga bay. Eh mas masarap pa nga yung kape sa burol ng patay. Oh, baka tatanggihan. Nadama yung 8 shots dito sa flip top, wag na magdadahilan. Walang safe spot, paka headshot, ikaw naman pagkakapihan. At ang venue, syempre sa Smoky Mountain, kung saan ka pumutok. Kasi ikaw daw doon ang hari, mga taong grasa nagluklok. Dami mo palang kasaping, mga hampas lupa na lugmok. Dahil kung usapan ay basura, ikaw ang nasa tuktok. Kaya tatak mo dyan sa tuktok mo at sa kukote na di ka trip ni Arik pre kasi utong mo ay walang bigote. At speaking of enigma, dito masyadong naging maugong na nung bagyong Christine baha, malala. Si boss palihim sa aming tumulong. Kaya boss, maraming salamat. Dahil kung usapan ay paggabay, si Arik walang pinipili. Pero bago niya iabot yung tulong, magsisend ka ng titi. Real talk. Real talk. At oo, nung nawala ako, ikaw nakasabay niya na kumain. Samantalang ako nasa barko, kinakaya lahat ng suliranin. Tapos ikaw na mayagpag daw sa pagbubuhat ng liga natin. Habang ako binubuhay at binubuhat ko pamilya namin. Putang ina mo tumawa. Seryoso yun, putang ina yun. Tawa-tawa kayo dyan, di jokes yun. At last, oo at last,
natandaan mo, Klong, magkaiba tayo ng pasanin. Pero tangina, hindi pa tapos tong execution, kaya Kairam, over! Simulan na natin ang fusion! Fusion! Boss, Gago. sa kabila ng paggagago mo, mananatili mo kaming sundalo mo. Tipong pag napalabang ka ulit sa bar, bahala ka sa buhay mo. Gago. Ulit nga. Ulit nga ulit. Pero tangina, hindi pa tapos tong execution, kaya Kairam, over! Simulan na natin ang fusion! Fusion! Boss, sa kabila ng paggagago mo, mananatili mo kaming sundalo mo. Tipong pag napalabang ka ulit sa bar, bahala ka sa buhay mo. Gago. Zone 22. Okay. All 3 rounds stopper. Yun lang. Wala na mahabang explanation. Kitang-kita naman kung ano yung naging outcome ng battle. More on entertainment, more on comedy. Si Kairam, nag-switch siya ng estilo. May technical na naisingit, pero sa tingin ko hindi siya naging enough para ma-overpower yung mga rounds ni Topper. So, ayun. Nakita nyo naman kung gaano ako naging ano doon, naging na-entertain sa battle na yun. And, ayun, wala na mahabang explanation. All 3 rounds, Topper yun. 30 to pinakamalakas ni Kairam round 1 para sa akin. 988, 32-25. All 3 rounds Topper. Topper versus Kairam, dalawang aso, mag-iis pang best para sa alam pareho. Yun ang mga laban na talo tayong lahat. Pero ang boto Rurado, 5-0. Hindi kasing pangit si Topper. Ay, gago! Malaking shoutout kay PJ Arizala, kay Ras de los Reyes ng City, Chef's Buster, kay Rando, saka sa Tro. Yo, Fruz, Kay Labuada, Alan and Dustin. Salamat sa inyo, Topper nga pala. isa ako sa bumoto kay Topper. Solid naman yung mga binitawan ni Kairam, kaso talagang natatabunan lang siya ng rounds ni Topper. Kaya Yeah. solid Yeah, din yung Topper. Binoto nga pala si Topper. Si Topper tama. Malinaw naman. Siguro yung pinakadikit lang round 2 pero 1 tsaka 3 malinaw Topper kaya binoto ko si Topper. Jamie Sykes Olonga po, binoto ko all 3 rounds si Topper. Mas malanding yung punches si Topper kahit parehas silang halos equally naman na naglalanding ang punches, pero pag may dagdag mo yung elements ng rebuttal, dagdag mo yung elements na pag nagsiseryoso, ganun. So, all 3 rounds Topper, batibag si boss. Yo, Kairam versus Topper. Actually, parehas silang sobrang effective para sa akin. Yes. Magandang laban, dikit. Pero siguro, binasi ko na lang yung judging ko kung sino yung, yung mas creative Si Topper, parang ang dami niya mga lines na unexpected pero sobrang nagland. Yes, Si Kairam, tama. okay pa rin naman. Pero yun, parang si Topper kasi yung mas nakita ko ng mas original na mga concept. Atake. Pero yun, napakagandang laban. Sobrang effective na lang dalawa. Pero round 1, hanggang 3, Topper. Props kay Kairam. Dapat, promo na lang yan O kaya pareho silang panalo, pero dahil kailangan pumili, Topper dahil sa tricks niya, pero solid pa rin Kairam. Ayun, so wala na rin masyadong mahabang explanation yung mga judges dito kasi mas sa tingin ko kasi mas mabilis talaga mag-judge ng battle kapag parehas ng estilo So ayun, kasi wala kang ibang titignan kundi yung estilo na kung saan sila nagtatapatan. Yan, tulad nito, more on comedy at entertainment sila. Doon ka lang talaga mag-focus.
'Di ba? So, yun, sa tingin ko na no-dominate talaga ni Topper to. Kita naman sa naging scoring ng judges na, yun, all 3 rounds, Topper. And then, props kay Kira, maganda yung pinakita niya. Pero, sa tingin ko yung pagkakaroon ng technical na atake, sa tingin ko yun yung pinaka naghata kay Kairam eh. Kasi ang ganda ng round 1 niya eh. 'Di ba? So, yun lang naman. Wala naman ng mahabang explanation pa. So, kita tayo sa next na review, mga kumag, Batang Rebelde versus 30.